Sa nakaraan nating video ay natapos tayo kung saan ay binitukan ni Pil Pavilion Master ang kanyang disciple na si Miss Qingyu habang pinapatahimik niya si Miss Qingyu sa mga di magandang asal na pinapakita sa ating bida. At habang busy ang dalawa ay biglang nagsalita ang ating bida at sinabi nito na ang mysterious fire control arts ay, ngunit di niya ito tinuloy dahil nagtanong ang ating bida kung ano ang kaugnayan ng Pil Pavilion Master kay Tao Yun at makikita nating magalang na sinagot ito ng Pil Pavilion Master na si Tao Hai at sinabi nito na si Tao Yun ay siya ang aking ancestor. Habang napapaisip siya na may halong pagtataka na kung ano na ang nangyayari. Bakit tinawag lang ang kanyang ancestor sa una niyang pangalan? At dito makikita nating pabirong sinabi ng ating bida na si Pil Pavilion Master Tao Hai ay habang tinatapik-tapik niya ito sa balikat ay sinabi ng ating bida na si Tao Yun ay isang 9th rank alchemist. Ngunit ikaw ay nasa 40s na at 3rd rank alchemist lamang ang naabot. At makikita nating nanliit ang matanda sa mga sinabi ng ating bida habang di nakapagsalita at tinanggap na lang niya ang katotohanang kanyang mga narinig sa ating bida. At makikita nating mahinahon pa rin siyang nagtanong sa ating bida na kung ang mysterious fire control art na naiwan ng kanilang ancestor ay naging tanyag saglit, ngunit matapos ang mahabang panahon, ito ay matagal nang hindi parent kompleto, at dugtong pa niya na bagaman ako ang kanyang direct descendant, ang kaalaman ko lang ay kaunti lang at mababaw, ako ay talagang nakakahiya sa aking ancestor. At dito makikita nating ang ating bida na naglabas ng kanyang aura. At sinabi pa nito na minsan ay nagkaroon din ako ng utang na loob sa iyong ancestor. At ngayong araw ang tamang oras para ibalik ang pabor na kanyang ibinigay sa akin. At makikita nating inilapat na ng ating bida ang kanyang daliri sa noo ng matanda at makikita natin ang gulat na ekspresyon ng kanyang mukha. At habang sinasabi niya na ikaw at ang aking ancestor ay, at di natuloy ng matanda, ang kanyang sasabihin dahil napunta na siya sa kanyang sea of consciousness sa ginawang mind transmission ng ating bida. Habang nakikita ang mga imahe ay napasabi na lang siya na ito ang kompletong mysterious fire control art. At makikita nating nagpapasalamat na nga ang matanda sa tulong na ibinigay ng ating bida, at napasabi na lang ang matanda sa kanyang isip ang mind transmission na ito ay ang mga nakaabot lamang ng spiritual level ng isang 5th level alchemist ang may kakayahang gamitin ito at dugtong pa niya na habang nakayuko na ang young master Gu na ito ay masyadong masekreto at isang tunay na master sa larangan ng alchemy. At makikita nating pinagmamasdan lang ng ating bida ang matanda. Habang ang matanda naman ay may malalim na iniisip at napasabi na lang siya na si Ancestor Tao Yun sa nakaraang buhay niya di ko man lang siya nakita ng personal, ngunit sa kabila ng ginawa ng ibang tao sa akin na ginagawa akong katatawanan at isang basura sa pagiging isang chi refining realm, siya ay tumayo para sa akin at tinuruan niya ng leksyon ang mga taong nang mamaliit sa akin, habang iniisip ng Pil Pavilion Master ang ginawa ng kanyang ancestor. Ay napapaisip din ang ating bida na dahil sa itinuro niyang mysterious heaven fire control art kay Tao Yun bilang reward, ngunit sa ginawa ng ating bida ay, hindi niya inaasahang ganito ang mangyayari sa descendant ng kanyang disciple. At dito ibinaling naman ng ating bida ang kanyang atensyon kay Miss Qingyu at dito makikita natin na sinabihan ang ating bida ni Miss Qingyu na patayin muna ako kung yun ang gusto mo na may mayabang na tuno. Ngunit ang di inaasahan ni Miss Qingyu ay ang gagawin ng ating bida at makikita natin na nakatikim ng malutong na sampal si Miss Qingyu na may halong pagmamahal na sa sobrang lakas ay bahagyang tumagilid si Miss Qingyu sabay sabi ng ating bida na gising at makikita nating galit na galit si Miss Qingyu sa ating bida habang pasigaw niyang tinatanong kung bakit siya nito sinampal. Ngunit sumagot lang ang ating bida na bakit naman hindi, at dugtong pa niya na hindi ibig sabihin na ang iyong master ay binigyan ka ng pagpapalayaw na isang number 1 henyo sa anyang city, ay hindi lahat ng tao ay pagbibigyan ka sa lahat ng gusto mo, at sinabi din ng ating bida na isa ka lang second level alchemist sa iyong 20s, ano ang dapat mong ipagmalaki? Kung hindi dahil sa sitwasyong ito at sa iyong master ay isa ka ng malamig na bangkay ngayon at makikita natin ang gulat sa mukha ni Miss Qingyu habang di nakapagsalita.
At dito makikita natin na nagpapasalamat pa ang matanda kay Gu Xuanchen sa pagsampal ng ating bida kay Miss Qingyu. At makikita natin ang sobrang inis ni Miss Qingyu sa kanyang master habang pasigaw niya itong tinatawag. At napahawak na lang sa mukha ang ating bida habang pinagmamasdan ng dalawa sa kanilang ginagawa. At sabay sabing kalimutan muna ang nangyari ngayon at sa batang babaeng ito dahil isa naman siyang inapo ni Tao Yun, at habang nasa pag-uusap ang tatlo ay biglang may mga paputok silang nakikita sa kalangitan at makikita nating sinabi ng ating bida na isa itong urgent arrow ng Gu family na nagpapahiwatig ng nasa di magandang sitwasyon ang kanyang Gu family at makikita natin na may nag-aalalang mukha ang ating bida. Lumipat naman tayo sa Gu Family Mansion. Dito makikita nating tinatanong ng isang lalaki ng tauhan ng Gu Family habang hinahawakan sa buhok at may nakatutok na sandata sa kanyang leeg. Habang siya ay nakatali at makikita natin ang takot sa mukha ng lalaki habang sinasabi niya na hindi niya alam kung nasaan ang kanilang patriarch habang nagmamakaawa pa nitong sinabi na palayain siya nito at makikita nating pinugutan ng ulo ang lalaki habang base sa naging reaksyon ng kanyang mga kasamahan at sa tumalsik na mga dugo sa kani-kanilang mukha at damit. At dito may makikita tayong isang tao habang nakatalikod ito ay tinawag ito na patriarch nang nagre-report niyang tauhan habang sinasabi sa kanya na patriarch ayaw nilang magsalita kung nasaan si Gu Xuanchen at ang lalaking nakatalikod ito pala ay ang patriarch ng Ling family na si Ling Xiaotian at inutusan niya ang lalaking na report sa kanya na patayin ang lahat ng paisa-isa dahil sa tingin ko ay may makakaalala rin kung nasaan ang kanilang patriarch. Ngunit bago ang lahat hindi kita papatayin at dito may makikita tayong nakatutok na kutsilyo sa leeg ni Miss Yuhan ang kapatid ng ating bida at dugtong pa ni Ling Xiaotian ay na si Baer ay may gusto sa iyo kaya hindi kita papatayin, ngunit may isang kondisyon ikaw ay magpapakasal sa kanya habang sinasabi niya ito ng may halong pagbabanta. At habang patuloy si Ling Xiaotian sa pananakot sa kapatid ng ating bida ay may biglang dumating sa eksena, at makikita natin ang mga paa na papasok sa silid. At habang papasok ang ating bida ay sinabi pa nito na dahil sa iyong mga kahangalang sinabi. At makikita natin na pahinto ang mga patay gutom na patriarch ng Ling family pati ang kanyang mga alagad. At dito makikita natin ang ating bida na may madilim na ekspresyon sa kanyang mukha at naglalabas ng madilim na aura habang nagpapakawala ng malakas na killing intent. Habang naglalakad papalapit ay sinabi pa nito na ngayong araw dito sa Anyang City at makikita natin na mas lalong pinalakas ng ating bida ang kanyang inilalabas na aura at dugtong pa ng ating bida na buburahin ko ang Ling family at makikita sa mukha ng ating bida na may seryosong ekspresyon. At dito makikita nating ang kapatid ng ating bida na may malungkot na mukha, habang tinatawag siya nito, at makikita natin ang ating bida na habang papalapit ay tinawag ito ng miyembro ng kanyang Gu family. Sinasabi ng mga ito na patriarch sa wakas ay nandito ka na. Habang nagpapasalamat ang tauhan ng Gu family ay naglakad naman papalapit ang ating bida habang balut pera ng kanyang aura. At dito makikita natin ang patriarch ng Ling family na si Ling Xiaotian na nagtatanong sa kanyang katabing tauhan ng Gu family na kung bakit nasa middle stage of the Sky Spirit Realm ang ating bida dahil sa pagkakaalam niya ay mas mababa pa rito ang cultivation ni Gu Xuanchen at makikita ang tridor na si Gufeng ang old son ng third elder na makikita nating dali-daling lumuhad ang hangal sa patriarch ng Ling family habang binaliwala niya ang presensya ng ating bida at sinabi pa nito habang nanginginig sa harap ng patriarch ng Ling family at sinabi nito na ang batang si Gu Xuanchen ay totoong nasa mid-little spirit realm bago ito umalis ng bahay ngunit ngayon ay di ko alam kung bakit. At di na nga natuloy ng hangal ang kanyang sasabihin. Dahil agad itong pinaslang ng ating bida sa isang atake. Lamang at makikita natin ang hangal na sumabog ang ulo nito sa pinakawalang atake ng ating bida at makikita natin ang pagkagulat ng patriarch ng Ling family at dito makikita natin ang ating bida na may nakakatakot na mukha habang sinasabi niya na nakita ko na ang tridor. At naalarma ang mga tauhan ng Ling family na agad pumalibot sa kanilang patriarch para ito ay protektahan.
At makikita natin na nagpunas ng dugo sa mukha ang Patriarch dahil sa tumalsik ang dugo ng hangal sa kanyang pisngi at galit na galit ang Patriarch habang pinapaalis niya ang mga tauhan na pumulibot sa kanya at sinabi pa niya sa ating bida na pahihirapan kita hanggang sa iyong kamatayan gamit ang aking mga kamay at makikita nating bumunot na nga ang hangal ng kanyang sandata upang atakihin ang ating bida at ang ating bida naman ay tahimik lang na hinihintay ang hangal at nang nagpakawala ng atake ang Patriarch na si Ling Xiaotian ng kanyang sword technique na tinatawag niyang Overload Blade Art. Ay makikita nating talagang malakas ito, ngunit ang ating bida naman ay di man lang gumalaw sa kanyang kinatatayuan na parang baliwala lang ang malakas na ataking papalapit sa kanya at makikita natin biglang nagkaroon ng pagsabog. Ito pala ay mabilis lang na sinalag ng ating bida ng walang kahirap-hirap at makikita natin ang bakas sa mukha ni Ling Xiaotian na talagang nahihirapan siya sa ginawang salpukan nila ng ating bida. At napamura na lang ang Patriarch ng Ling family na si Ling Xiaotian habang napapa-address ito sa lakas ng impact ng pagsalag ng ating bida at habang wala sa balansi ang hangal na Patriarch ay agad naman itong sinundan ng sunod-sunod na atake ng ating bida habang ang Patriarch naman ay patuloy lang sa pagsalag ng mga pinakawalang atake patungo sa kanya. At dito makikita nating sa mukha ni Ling Xiaotian ang bakas na hirap sa pagsangga ng mga mabibigat na atake ng ating bida dahil ginamit niya na ang dalawang kamay upang mahawakan ng maayos ang kanyang sandata at di siya mapatilapon at habang hawak ng kanyang dalawang kamay ang kanyang espada ay napapatanong siya na kung bakit ganito kalakas ang mga pinakawalang pag-atake ng ating bida at dugtong pa niya sa kanyang isip na papaanong nagawa ng ating bida ang sunod-sunod na mga pag-slash ng kanyang sandata ng walang kahirap-hirap. At makikita nating talagang nahihirapan siya sa pagdepensa ngunit lakas loob pero niyang sinabi na maliliit na mga patibong di mo ko maiisahan dahil mas gusto kong kunin ang buhay mo. At makikita natin ang ating bida na walang emosyong pinakita habang nakalutang at handang bitawan ang kanyang sunod na atake at makikita natin ang Patriarch na si Ling Xiaotian na nakahanda na rin sa papalapit na atake ng ating bida ngunit ang ating bida ay nagpakawala ng isang malakas na atake. Ito ay ang Distance Sword Art. At dahil sa ginawang atake ng ating bida ay hindi nagawang madepensahan ni Ling Xiaotian at buong-buo niya itong sinalo at makikita natin ang maraming slash na tumama sa katawan ng Patriarch ng Ling family. At dito makikita nating ang kapatid ng ating bida na napapatanong kung bakit alam ng ating bida ang Distance Sword Art ng Xiaoyao Sect Sword Skill na sa alam niya ay ang maaari lang gumamit nito o magsanay ay ang mga eligible elder lang ng Xiaoyao Sect ang pwedeng magsanay ng Sword Art na ito. At dugtong pa niya sa kanyang isip habang namamangha ay papaanong alam ito ng kanyang kapatid na hindi miyembro ng Xiaoyao Sect. At makikita natin ang mga hangal na alagad ng Patriarch ng Ling family na papasugod at sinabi pa nito na protektahan ang Patriarch at ang isa naman ay sinabi na patayin ang ating bida habang sambit din ng kalbo na Patriarch, nandito na kami. Ngunit ang kanilang ginagawang pagsugod sa ating bida ay ito na pala ang huling oras nila dahil mabilis lang sila na pinaslang ng ating bida at makikita natin na napakalakas talaga ng pinakawalang atake ng ating bida na di man lang magawang makalapit ng mga hangal na agad na humiwalay ang kani-kanilang mga paa sa kanilang mga katawan at habang ang iba naman ay tumilapon sa ere. At makikita natin na agad inutos ng Patriarch ng Ling family na agad na umatras, habang siya ay inalalayan ng dalawa niyang tauhan, at nang akmang papaalis sila ay bigla na lang sumulpot ang ating bida sa likuran ng mga ito, at sabay sabing saan kayo pupunta. At makikita nating nabigla ang Patriarch at ang mga alagad nito na umalalay sa kanya habang tumutulo ang pawis sa mga pagmumukha ng mga ito. At makikita natin sa mata ng Patriarch na talagang nagulat ito sa biglaang pagsulpot ng ating bida habang nilingon niya ang kanyang likuran ay nakita niyang nakapaghanda na ulit ng atake ang ating bida na may malahalimaw na tingin at ngiti nitong sinasabing huli na Ling Xiaotian. At makikita natin ang malakas na pagsabog umabot pa sa labas at nagsiliparan ang mga takip ng bahay habang nawasak naman ang dulo ng kalahati ng silid at makikita nating na talagang malakas ang tumamang atake sa Patriarch ng Ling family dahil sa malaking pinsala na idinulot nito.
At dito makikita natin ang kakadating lang na grupo ng PhilPavilion Master na si Tao Hai habang tinatanong niya ang ating bida na narinig kong nasa panganib ang Gu family kaya nag-utos ako sa aking PhilPavilion Warriors para sumuporta agad sa Gu family. At makikita nating gulat na gulat ang PhilPavilion Master pati ang kanyang mga tauhan sa kanilang nadatnaan dahil sira na ang silid kung nasaan ang ating bida dahil sa makapal na usok na bumabalot ay hindi nila agad nakita ang loob kanina sa pagdating nila at nang unti-unti nang nawawala ang usok ay dito makikita natin ang gulat sa mga pagmumukha ng PhilPavilion Master na halos di makapaniwala sa kanyang nakikita at dito makikita nating ang ating bida na nakatayo sa taas ng malabundok na mga bangkay. Habang may malamig na bumabalot sa kanyang paligid at habang nakatayo siya ay sinabi niya na ang ito ay napakamalas dahil lahat sila ay pinagtatawanan lang ang aking Gu family ngunit ngayon na nandito na ako ay wala nang makakapanglait pa sa pamilyang ito. At dito makikita nating ang PhilPavilion Master na nakatingin sa ating bida at mga kasamahan nito na namamangha sa ginawang pagtalo niya sa napakaraming kalaban na siya lang mag-isa. At habang nakatayo ang ating bida ay tinawag siya ng PhilPavilion Master at tinanong kung siya ba ang pumaslang sa lahat ng mga bangkay na nandito at nakangiting tugon naman ng ating bida sabay pitik ng kanyang daliri at makikita nating isa-isang natanggal ang mga nakatali sa mga kamay ng tauhan ng Gu family. Habang gulat naman ang mga nakatali dahil bigla na lang naputol ang mga lubod na nakagapos sa kani-kanilang mga kamay. Habang ang PhilPavilion Master naman ay napasabi na lang siya kanyang isip na dahil sa urgent araw ng Gu family ay dali-dali niyang ipinadala ang mga warriors para sumuporta agad. Ngunit ang di niya inaasahan ay magagawang ubusin ng ating bida ang lahat ng siya lang mag-isa. At dugtong pa niya na hindi lang ang alchemy ng ating bida ang nakakamangha kundi pati ang kanyang martial arts din ay nakakapangilabot din ang kanyang naabot. At makikita nating pasiga niyang inutos na bakit kayo tulalaperin, bilasan niyo at dalhin ang mga sugatang angka ng Young Master Gu sa ating PhilPavilion upang gamutin agad. At tumugon naman ang pagsang-ayon ng mga warriors na kasama ni PhilPavilion Master. At pagkatapos niyang utusan ang mga tauhan ay sinabi niya sa kanyang sarili na si Gu Xuanchen ay isang nakakamanghang tao, na may maraming itinatagong sekreto at dugtong pa niya na kailangan hindi ko siya maaaring galitin. At makikita natin biglang niyakap ang ating bida ng kanyang kapatid habang sinasabi sa ating bida na kung ayos lang ba ito. At tumugon naman ang ating bida habang gulat siya sa ginawang pagyakap ng kanyang kapatid ay nakangiting sinabi naman ni Yuhan na buti naman at ayos ka lang. Habang ninanamnam ng kanyang kapatid ang init ng katawan ng ating bida at ang ating bida naman ay bahagyang di comfortably sa kanyang sitwasyon at nang biglang nagtanong ang kanyang kapatid kung bakit niya ginagamit ang sword move ng Xiaoyao sects. Habang hinaharap niya ang Ling family, at dugtong pa niya na kung si Luo Shengzhou at ang ating bida ay hindi pa naghiwalay na kung totoo yun ay hindi kita mapapatawad habang hinahampas ang dibdib ng ating bida ay nagastang bata si Yuhan. Habang ang ating bida naman ay di na lang nakapagsalita. Habang may mukhang walang paki sa lahat ng sinasabi ng kanyang kapatid. At dito makikita natin na nagpapaliwanag ang PhilPavilion Master na si Miss Luo Shengzhou ay tinanggap kamakailan bilang personal disciple ni Elder Muhi ng Xiaoyao sect sa mga nakalipas na araw. Sa tingin ko ay gustong malaman ni Miss Yuhan ang totoo, kung bakit bihasa ka sa paggamit ng Xiaoyao sect guard sect sword art, sa tingin ko din ay si Miss Luo ang nagturo sa iyo. Habang si Miss Yuhan naman ay nakasimangat lang sa tabi ni PhilPavilion Master at hindi pinansin ang ating bida at ang ating bida naman nakahawak lang sa kanyang dibdib at iniinda ang sakit sa ginawa ng kanyang kapatid. Ngunit nagtanong lang ang ating bida kay Master Tao Hai, kung ano ang relasyon ng Xiaoyao sect sa Xiaoyao sect na nasa Panglei Mountain. Habang napapaisip siya na kung niyurakan ba ang sword art ng Xiaoyao sects ang guard sect sword art. At sumagot naman ang matanda na alam mo noong nakalipas na 3,000 taon ang emperor ng Xiaoyao sect ay nagtatag ng Xiaoyao sect sa Mount Panglei, kung saan ay sagana sa aura ang Qindian continent, at nang naitatag ang Xiaoyao sect ay lumakas ng napakabilis sa isang saglit.
At sumagot lang ang ating bida na dahil sa likas na yaman ng kalikasan, habang sinabi din niya sa kanyang isip na ang Little Tenth Disciple niya ang sekta na ito na pinangalanan ko at ako mismo ang pumili, at ang Sect Guard Formation ay pagmamay-ari ko din, natural lang na alam ko ang mga ito. At dito makikita natin ang nakaraan ng ating bida at kanyang disciple na nagpapasalamat sa kanyang pagbibigay ng formation array. At may makikita tayong isang array talisman ng Thousand Illusion Space at sinabi ng ating bida na itago mo ito. At makikita natin na ibinigay pala ito ng ating bida sa kanyang 10th disciple, at habang patuloy pa rin sa pagkukwento ang PhilPavilion Master na sinasabing ang nakakaawa lang ay sa loob ng 700 taon na nakalipas ang Emperor ay biglaan ding naglaho ng misteryoso pagkatapos ng kanyang ascension ay maraming kaaway ang dumating upang hanapin siya at maghiganti, habang ang Xiaoyao sect ay walang tumatayong pinuno, ito ay naging mahina at hamina pa ng tuluyan sa bawat araw na lumilipas. At sa huli ay napilitan silang umatras patungo sa border ng Southern Desolation, kung saan ngayon ang Xiaoyao sect. At makikita natin ang ating bida na napabuntong hininga, habang sinasabi niya sa kanyang isip na ang distansya sa pagitan ng Southern Desolation at Panglay Mountain ay malayo, at dugtong pa niya na kanina narinig ko sa Third Elder ay nabanggit niya ang Xiaoyao sect. Ang akala ko ay nagkataon lang na parehong pangalan. Nang hindi inaasahan, ay silang lahat ay mga inapo ng aking disciple, at sinabi pa niya na ang Little Tenth Disciple ko ay may ugali na maghahanap ito ng paraan upang mahanap ang aking aura pagkatapos ng sakuna ng kidlat, kung hindi dahil sa akin, hindi sana napunta sa ganoong estado ang kanyang sekta. Habang sinasabi niya sa kanyang sarili na ang master at apprentice, bilang isang master, ibibigay ko pabalik ng mas maunlad pa na Xiaoyao sect. At makikita natin ang masamang binabalak ng ating bida. Habang tinawag ng ating bida ang PhilPavilion Master at tinatanong niya ito at sinabi na naalala ko tuloy si Luo Shenglai at ang nakakabatang kapatid nito. At sumagot naman ang matanda ng may pag-alang, at sinabi nito na ang nag-iisang lalaking descendant ng Luo family, at pangalan nito ay Luo Tao. At dugtong pa niya na ang taong ito ay ginawa na ang lahat ng mga kasamaan dito sa Anyang City, dahil ang Luo family ay ang pinuno ng 8 major families dito sa Anyang City, walang nagtangkang provoke ang mga ito. At makikita natin ang ating bida na may masamang tingin, habang binabanggit niya na pinuno ng 8 pamilya. At nakangiti nitong sinabi na noon yun hindi na mangyayari ngayon. At dugtong pa niya ang inapo ng kanyang disciples na nagngangalang Muhi ay talagang walang paningin, dahil hinayaan niyang protektahan ng Xiaoyao sect ang pamilyang Luo. At dugtong pa niya na dapat kong ituwid ang sekta na ito. At makikita nating papaalis ang ating bida habang sinasabi niya sa kanyang kapatid na ang sugatang tauhan ng Gu family ay itanong mo kay Master Tao na alagaan muna sila ng pansamantala dahil lalabas muna ako at makikipaglaro sa mga hangal. Habang papaalis ay sinabi niya na ang mga tao dito sa Anyang City ay kailangan kong ipaintindi sa kanila, kung ano ang mangyayari kapag ginalit nila ang Gu family. At makikita natin na walang nagawa ang dalawa habang pinapanood nilang umalis ang ating bida. Lumipat naman tayo sa lugar ng Lu Family Banquet kung saan ay may salo-salong naggaganap at marami ang dumalo sa pagtitipon na ito. At may makikita tayong isang tao na sinasabing congratulations Patriarch Luo. Ito pala ay ang Patriarch ng Wei family at sinabi pa niya na dahil sa pagkuha ng Xiaoyao sect order. At dugtong pa ng hangal na talagang napakatalino ng iyong anak na si Miss Luo Shengzhou. At sinabi din ng kanyang katabi na si Patriarch ng Liu family na dahil sa Xiaoyao sect order hindi nabanggit ang Anyang City. Kahit pa ang Xian Kingdom, ay walang naging problema na umalis at pumagilid. Habang pinupuri niya ang Patriarch ng Luo family, ngunit sinabi lang ng Patriarch ng Luo family na binubulan niyo naman ako. Ito pala ang Patriarch ng Luo family na si Luo Sihai. At makikita natin ang Patriarch ng Wei family na nagbigay ng kanyang munting regalo sa Patriarch ng Lu family at sinabi pa nito na ang blood ginseng na ito ay napakahalaga dahil inutos ko ito sa isang tao na hanapin ito sa Chengxia territory. Sana magustuhan mo ito Patriarch Luo at tanggapin ng may halong ngiti.
At sumagot din naman ang patriarch ng Luo family na magaling kang magsalita Patriarch Wei, at nang hindi natapos ang kanilang pag-uusap dahil sa may biglang bumulabog ng kanilang kasiyahan, at makikita natin ang pagsabog ng pintuan ng Luo family, at makikita natin na tumilapon ang nagbabantay sa kanilang pintuan at ang gulat sa mukha ng mga taong nakakita nito. Dahil sa nangyari ay napatayo ang patriarch ng Luo family habang sinasabi niya na kung sino ang pangahas na nangugulo sa kanilang pagtitipon, at makikita natin ang ating bida na naglalakad habang sinasabi niya na ang araw na ito ay napakasigla. At dugtong pa niya na ako si Gu Xuanchen ay may inihahandang mahalagang regalo, at makikita natin sa mga pagmumukha ng mga hangal na may nakikita silang hindi dapat makita ng patriarch ng Luo family, at makikita natin na may inapakan ang ating bida na isang tao habang sinasabi niya na gusto ko lang naman itanong sa aking magiging father-in-law kung magagawa pa niyang tumawa ngayon. At makikita nating ang anak ng patriarch ng Luo family na humihingi ng tulong sa kanyang ama habang nanginginig at umiiyak na may mga bukol sa mukha na halatang binugbog at pinahirapan ng ating bida. At makikita natin ang patriarch ng Luo family na galit habang pasigaw niyang sinabihan ang ating bida na pakawalan mo ang aking anak ng mabilis kung ayaw mong mamatay. Habang galit ang patriarch ng Luo family, ay sinabihan din ang ating bida ng patriarch ng Liu family na kung nababaliw ka na Gu Xuanchen, at dugtong pa niya na pakawalan mo ang young master ng Luo family, at dugtong din ng patriarch ng Wei family habang sinabihan ng ating bida na ang Luo family ay prenuprotektahan ng Xiaoyao order, hindi mo sila maaaring galitin. At makikita natin na sabay-sabay sinabi ng mga patay gutom na pakawalan ang kanilang young master habang pinalibutan nila ang ating bida at nakahanda na upang umatake, habang ang ating bida ay walang takot na nakatayo at handa na rin sa maaaring mangyari. At makikita natin ang patriarch na nagbabanta sa ating bida na kung pakakawalan mo ang aking anak ay bibigyan kita ng mas madaling kamatayan. Ngunit sumagot lang ang ating bida ng may halong pagyayabang at ngiting sinabi na ang huling taong nagbanta sakin ay naging abo na ngayon, at sinabi din niya sa patriarch ng Luo family na mukha yatang hindi mo nagustuhan ang aking regalo, sabay hila sa anak ng patriarch. Since ganito ang kaso, habang may matalim na tingin ay sinabi niya na may iba akong ereregalo sayo, sabay suntok sa tagiliran ng anak ng patriarch na may nakabalot na aura sa kanyang kamao, at makikita natin ang pagsuka ng dugo ng young master ng Luo family, at makikita natin ang pagmumukha ng hangal na patriarch na nag-aalala habang napapasigaw na itigil mo yan, ngunit ang kanyang pagsigaw ay wala ng silbi dahil nawalan na ng cultivation ang kanyang anak at wasak na ang dantian nito. At makikita natin ang hangal na patriarch na nag-eipon ng kanyang enerhiya para ipang-atake sa ating bida, at nang makaipon na siya ng sapat ay dali-dali niyang inatake ang ating bida. Habang ang ating bida naman ay nakaiwas ng mabilis, at dahil sa ginawa ng patriarch ay matagumpay niyang nakuha ang kanyang anak sa kamay ng ating bida, at nang makuha niya ito ay agad niyang tinanong ang kanyang anak na kung ayos lang ba ito, at makikita natin na malubha ang tama ng kanyang anak at patuloy pa rin ang pag-agos ng dugo nito. At dito makikita natin na habang sinasabi ng kanyang anak na si Taer, na ama ang aking dantian at cultivation base na may malungkot na tuno. At makikita natin ang galit sa mukha ng patriarch na si Sihay habang sinasabi nito na papaano mong nagawang alisin ang cultivation ng aking anak, at sumagot lang naman ang ating bida habang nakangiting tinatanong ang patriarch na hindi muna ba matatagalan. Ngunit ang Lu family ang unang gumawa sa akin ng ganyan at ibinabalik kulang ng 2 beses, at makikita natin ang ating bida na naghanda sa maaaring gawing palihim na atake ng mga hangal. At sinabi pa ng isang tauhan ng patriarch na Patriarch Lu, wala na tayong dapat sabihin na mga walang kwentang bagay sa kanya, at dugtong pa niya na gusto mo bang ako na ang pumaslang sa baliw na ito para sayo. At makikita din natin ang isa pang hangal na puro muscle lang pati utak may muscle na rin, ngunit sinabi lang ng ating bida na ang 2 hangal na Sky Spirit Realm ay gusto akong patayin, at dugtong pa ng ating bida na alam nyo ba kung ano ang mas makakabuti o makakasama. Kung ganon ay wawasakin natin ng magkasama ang Luo family. At makikita nating nagsalita ang patriarch ng Luo family habang dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang anak at sabay sabing gusto mong wasakin ang aking Luo family.
Ang lakas naman ng loob mong sabihin ang mga bagay na iyon, at dugtong pa niya na habang naglalabas ng malakas na aura na sa iyong mahinang cultivation ngayon ay maghihintay ka pa ng 100 taon bago mo tuluyang mawasak ang aking Luo family. Habang sinasabi niya ito ay naglalabas din siya ng maitim na aura na handang pumuslang ng kahit na sino, at pasigaw niyang sinabi na ang pangahas mo namang galitin ng Luo family at hamakin ang Xiaoyao order. Habang papasugod ang matanda ay sinabi niya na ako mismo ang papaslang sa iyo at walang ititirang bahagi sa iyong katawan at makikita natin ang ating bida na walang reaksyon sa mga sinabi ng matanda at nang makalapit na ang matanda ay sinabihan siya ng ating bida na tama ka Patriarch Lu. Dahil ang kasalukuyan kong cultivation base ay mahina talagang mahihirapan ako ng kaunti para makipagsabayan sa iyo ng 1,000 beses. Ngunit ikaw ay kaawa-awa ngayon sa sitwasyong ito dahil may trump card akong hawak sa aking mga kamay at ang mga kayamanan na itinuturing mong proteksyon, ay magiging isang matalas na sandata upang sirain ka. At makikita natin ang mabilis na mga hand sign ng ating bida, at makikita natin na muntik ng tamaan ang ating bida ngunit sa bilis niya ay walang kahirap-hirap na maiwasan ang pinakawalang atake ng matanda at nang maiwasan niya ang atake ay may panunuyan niyang sinabi sa matanda na ang iyong Luo family ngayong araw ay wawasakin ko. Nang biglang may lumipad na isang bagay at papunta ito sa ating bida at nang mahawakan niya ito ay ipinakita niya sa matanda na kaya niyang kontrolin ang mga bagay na mula sa Xiaoyao sect at nang inangat ito ng ating bida ay biglang naglabas ng malakas na aura at may bilog na pumulibot na may mga nakasulat na mga kakaiba. At habang naglalabas ito ng kulay pulang liwanag ay napasabi ang dalawang hangal na ano ang nangyayari ngayon papaanong nagawang kontrolin ni Gu Xuanchen ang Luo family at Xiaoyao sect order. Sa susunod nating video ay masasaksihan natin ang bagong lakas na ipapamalas ng ating bida pati ang pagpaslang niya sa patriarch ng Luo family, at ang paghakot ng ating bida sa mga kayamanan ng Luo family at marami pa tayong masasaksihang kaganapan at pupunta ang ating bida upang hanapin ang primordial fruit para sa kanyang kapatid na nagtataglay ng Chaotic Celestial Body. Maraming salamat mga idol, sana matulungan nyo akong abutin ng 1K subs. Maraming salamat po.